Papatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Atin pong tunghayan yung 7 seal ng Diyos na binanggit po sa Biblia, na dito po makikita natin ang paraan ng Diyos kung sino ang magbukas ng 7 selyo, at makikita natin sa scripture kung sino ang magbubukas po at walang iba, na dapat malaman ng lahat ng tao doon sa magbubukas ng 7 selyo. At isang bahagi po sa pagtatalakay sa salita ng Diyos na ang iba nating mga kapananampalataya ay mayroon pong paniniwala sa 73 books ng Biblia. At tayo naman ay hindi nag-reject sa 73 books, kundi kinikilala natin na hanggat ang salita ng Diyos ay nakapagbigay ng tibay, tatag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay hindi nag-reject ng mga aklat, maging mga encyclopedia, Thompson's Bible, at lalo na po yung King James Bible na meron pong 66 books. So, ang Old Testament ay merong 39, ang New Testament ay merong 27. So, yung total is 66 books. So, yung number na yun, bakit po hindi natin na nireject yung ibang aklat? Sapagkat ang paliwanag ng ating Apostol Pablo, kung isulat pa niya, ang lahat ng bagay ay hindi magkasya sa daigdig na ito, na tayo ay merong mahigit 8 billion people, ay nasa loob po ng 6,000 lingwahe na meron ang sinuman. Kaya tayo hindi po namimili ng kasulatan liban lang sa Biblia na nagtuturo ng mali, na pwedeng gumawa ng masama, pwedeng gumawa ng laban sa Diyos. Yan po ay hindi natin sinusundan. Okay, sa hapong ito atin pong ibabahagi sa bawat isa ang pagkasulat po dito sa Biblia. At tingnan natin yung Revelation chapter 5, verse 5. Revelation chapter 5, verse 5. Magmula po kayo sa verse 1 para po makita natin sa atin pong pag-aaral. Nakita ko sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas. At tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Sige. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ang mga tatak nito? Verse 3. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. Number 4. At ako'y umiyak at mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. 5. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang iyong kaangkan ni Hoda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Yan. Yung binanggit po na aklat, na doon sa aklat na yun ay merong nakasulat na 7 tatak. Nilinaw ng banal na kasulatan na mula sa ugat ni David, yun lang at siya lang ang pwedeng magbukas ng aklat na yun. So wala nang ibang magpakilalang apostol at propeta, sino man sa panahon natin, para ang yung panahon na yan, na sa kanya po magmumula yung pagbubukas ng aklat. Kaya kung mayroong mga Biblia ngayon na pinaniwalaan ng sino man,
taliwas doon sa 73 and 63 books na binanggit ko po, yun po ay kailangan nating dobling pag-aralan, lalo na ngayon sapagkat ang mga ito ay hindi mga pangkaraniwang dunong. Taglay po nito ang financial support at ingatan natin na hindi tayo ma-penetrate ng mga sino man na nagtanyag na sila po ang may authority para po ipaliwanag ang aklat na yon at sila ang magbukas sa paliwanag sa pagtuturo na itong seven seal na ito na binanggit sa Biblia. Malinaw na binasa ngayon. Pakiulit to sa verse 4. Verse 4. At ako'y umiyak na mahina, sapagkat hindi natatumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat, kung makatingin man. So, umiyak siya ng mainam. Tuloy. Number 5. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa akta ni Juda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat Yan. ng pitong tatak nito. Yun. So, malinaw po yung sinasabing mula sa ugat ni David. So, sino po yung tinutukoy dyan na yung pinanganak ni Mary, conceived by the Holy Spirit, na ang asawa niya ay si Joseph, na itong si Joseph mula sa angka ni David. Nung nalaman ni Joseph na buntis si Mary, tinangka niya ang hiwalayan, at nung kinausap siya ng anghel na ang pinagbuntis ni Mary ay mula sa banal na espiritu, nagbago ang isip ni Joseph upang sundin niya ang kalooban ng Diyos sa buhay ni Mary at yung magiging tagapagligtas sa buong daigdig. At itong tinatawag na biological relationship sa physical na kalagayan sa time natin, na kung ang apelyido ng bata o ng sino man na kung nararapat i-apelyido, ipangalan sa isang apelyido, pwede po yun, Epitok family. Ngayon, itong family na ito na ang pinanganak ni Virgin Mary ay mula sa banal na espiritu, ang lahi ni Mary, lahi ni Joseph, physically, yun din ang lahi ng pinanganak. So, dyan sa Revelation, malinaw na mula sa ugat ni David, sapagkat si Joseph ay mula sa angka ni Juda, mula sa angka ni David, na ang angka ni David ay hari ng Israel, na itong ipapanganak ni Mary ay magiging hari sa buong daigdig in the name of Jesus Christ. Kaya mahalaga po ang pagkakilala sa ugat na yan, na pag dinirekta natin si Jesus Christ, tama sa nakaintindi, pero sa mga hindi pa po nakaabot sa ganun pong pagkaunawa, talagang kailangan suriing mabuti sapagkat siya po ang tinutukoy dito sa pinag-uusapan natin tungkol sa seven seal, na siya ang pwedeng magbukas niyan at wala ng iba. Kaya ang propeta, ayon sa binasa kanina, umiyak yung propetang yan. So parang katulad siya sa isang kaisipan ng tao na kapag wala na siya nakitang ibang solutions, close na isip niya, parang nagkaroon siya ng conclusion, decision, na di katulad ni John D. Belamid, talagang nandoon yung understanding binigay ng Diyos sa kanya. Katulad nung sa panahon ni Elias, na ang mga propeta pinagpapatay na, pero hindi niya alam na meron pa palang 7,000 prophet na inihanda ng Diyos na hindi lumuhod kay Baal. So sa panahon natin, ganun din po ang takbo niyan. So magulo ang panahon, magulo ang bawat bansa, magulo ang mga bansa like yung Iran at saka Amerika, Israel. Hindi lang, kundi halos ang buong bansa, maging ang bansang Pilipinas ay apektado din sa nangyayari sa iba't ibang lugar sapagkat ang Pilipinas
instead merong sariling langis, kumbaga nag-i-import tayo na may sarili naman tayo. So, ang problema, paano mamina ang mina na bigay ng Diyos para sa bansa natin. So, actually, hindi problema ng Diyos, problema ng tao yan. Kaya ito, pag-uusapan natin sapagkat ang pagbukas ng selyo ay ibinigay ng Diyos mula sa ugat ni David. At kapag binuksan ito, pilit ng tao, there is a possible na talagang ang tao magyabang, magmalaki. Kaya po, isa sa mga reason to, kung saan dinaan ng Diyos ang 7 selyo na ito at kung paano niya ah, ipinakita sa atin sa magitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya malaki po ang naging ministeryo sa ating Panginoon si Kristo na ito yung sinabi ni Apostol Pablo, live like Christ. Pag sinabing live like Christ, hindi ka pwedeng tatamarin, hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng magreklamo, hindi tayo pwedeng magkaroon ng sarili nating interpretation na kumbaga nasa finishing line ka na, bibigay ka. Hindi po pwede yan. Kaya ito po pinakita ngayon sa scripture, babasahin natin po para sabay-sabay tayong mag-aral nito. Okay. Tingnan natin po sa New Testament. Dito sa New Testament, tingnan natin. Sige, New Testament muna tayo. Binanggit ni Sister Bilya kanina, kunin natin yung Lucas chapter 23, verse 34. Lucas chapter 23, verse 34. Okay, tingnan natin sa Tagalog. Amen. Chapter 23, verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, tawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahagi nila ng kanilang mga suot, ay kanilang pinagsapalaran. Di ba doon sa crucifixion of Jesus Christ, ito yung mga word na binanggit niya na pinakahuli doon sa time nung siya ay hinuli at pinarusahan. Yan. Yung binanggit na yun na termino sa English Bible. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And departed, whose remain and was lost. Kasi po yung binanggit natin kanina, yung 73 books, no, na may apocrypha, may 73 books, na yung 73 books na yun from 1 books up to 73. Yung kapal na yon, kung makikita nyo po, yung forgiveness of God 70 times, yung dami na yon, itong 73, actually, yung 70 times plus 3, yung 73 na yun, nandoon yung aral ng Diyos from Genesis to Revelation. Ang dami niyan. Nandoon yung payo, nandoon yung aral, nandoon yung kung paano ang pag-apply sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at mga ordinances of God. So pagka wide reader ka, makikita mo yung mga sulat doon kung paano mo matutunan, no? Kumbaga doon sa sacrifice ni Jesus Christ, sa haba nung inakyat niyang ganun, nagbuhat ng cross, yung Golgotha, hanggat nagsalita siya na parang hirap na siya na hindi na niya kaya. Na sa ating panahon, there is a possible na yung 1 words up to 6 words, pwedeng mapagyabang mo pa, kaya mo. Pagdating ng last words, doon na makikita natin kung bibigay ka o hindi. Kaya yung last words, very careful siya sapagkat hindi siya ini-explain sa atin, 6 words ka na. Kailangan ingat ka na. Ito, bantayan mo na to, ingatan mo na yan. Walang nagsasabi sa atin ng ganun. Sometimes, nangyayari na meron kang naramdaman, pero without knowing na yung pagpasok mo sa 7 words,
kailangan po bantayan siyang mabuti sapagkat hindi isang masayang panahon, kaaliwan, kagalakan ang posibleng maramdaman ng isang tao. Kaya maraming nag-backslide, maraming nanghina, maraming dumaan sa matinding trouble at hindi nalagpasan, bumigay sapagkat yung last words, pinaka-critical area po yan. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pinag-usapan yung haba ng panahon, kundi yung battle niya sa being a Christian. Okay. So dito sa binanggit ng scripture, susundan natin sa verse 43. Chapter 23, verse 43. Sinabi niya sa kanya, "Totohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kapasalamat kasamahin kita sa paraiso." Di ba po yung dalawang tulisan na merong kaso sa pagnanakaw na itong Panginoon kasabay nila sa kulungan. Kasabay nila sa desisyon na tuwing taon, tuwing piyesta, meron silang pagkakawalan na preso. Ngayon, ang gusto nilang piliin, hindi si Jesus, kundi itong isa sa mga tulisan. Ngayon, itong isang tulisan na ito ay kumikilala doon sa Panginoon at alam niya na walang kasalanan yung taong yon, na instead sila ang parusahan at narapat sa kanila parusahan. Kundi sinabi niya sa Panginoon na yung salita na may paghingi sa Panginoon, na alalahanin siya kapag nasa kaharian. Naniwala siya na yung yung binanggit ng Hebrew chapter 12, "Be sat down the right throne of the Father," Messiah, He is the image of God. Yung understanding ng tulisan na yon, minsan napaniwala ka minsan sa mga taong mga masasama na may sinasabing totoo eh. Dahil yung oras na yon, nasa critical condition na rin yung dalawa sapagkat yung time nila talagang parang final judgment na sa kanila yon. Yung sila ay patayin, sila ay parusahan. Pero ang sagot ng Panginoon, anong sagot? Ngayon din. Oh. So yung paradise na yon, which is the joyfulness of God, yung makarinig ka ng ganong sounds, message, na kapag ang isang tao nasa critical condition na at mahigpit na kalagayan, problema at suliranin, sa time natin na inisip mo, wala ka ng ibang kakampi kundi Diyos. Tulad ng tulisan, wala nang siyang inaisip na sabihin sa kanya yon. At nung narinig niya sa Panginoon ng sinabing na yun din, kakasamahin kita sa paraiso, doon mo makikita na ang tao kapag nasa critical ng kalagayan, doon na siya nagbigay ng total surrender sa Panginoon. At bawat sinabi ng Panginoon, nagkaroon siya ng encouragement sa sarili niya na may pag-asa pa pala. So, yung selyo, yung 7 seal na binanggit sa scripture, kaya sa kanya lang talaga at siya lang pwedeng magbukas, hindi pwede ang tao. Kasi hindi kaya ng tao, katulad natin, hindi tayo conceived by the Holy Spirit eh. Dumaan mo sa pagkakulong sa pagkakasala. Ngunit siya ay conceived by the Holy Spirit, kaya niyang harapin itong 7 last words na kailangan ma-accomplish niya ito sapagkat kung hindi mabuksan yung 7 seal. Hanggang ngayon, kapa tayo. Kapa ang lahat ng tao. So, yung binanggit ng verse 43, isang pagkakataon siya ng mga taong masama, isang pagkakataon ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, na meron palang katulad nila na mga tulisan o masamang tao na nagsasalita din yung mga salitang nakalulugod sa Panginoon. Pero, hindi siya pinadaan sa process ng Diyos. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Yung bilis ng response ng Panginoon doon sa 7 seal,
Kasi po ang 7 seal, hindi binanggit dito na 'pag binuksan ng Diyos, after how many thousands of years. Ang selyo, pwede siyang buksan in any seconds, in any minutes, in any hour, any days, month, and year. So, hawak na po ng Diyos yan. So, pag hawak na ng Diyos at binigay sa isang tao yung pagbukas ng selyo ng aklat na yon, binasa kanina, yung binuksan na yon, kailangan pukusan mo na yon. Kung pwede nga lang, i-devotion mo yan, i-fasting ng tao yan, tapos iluhod sa Panginoon, ipanalangin. Hindi siya pwedeng easy-easy. Kasi ang 7 seal, kinagasan ng dugo yan. Niluhaan ng maraming luha yan para magkaroon po ng pagbukas sa isip, maging sa puso ng sinuman itong 7 seal na ito. Kaya maraming hindi na recognize that Jesus Christ is our Savior and Redeemer dahil hindi nila kaya. Hindi nila kaya yung 7 seal. So, pwedeng nagbasa lang sa Biblia, pwedeng nangaral lang sa Biblia, pero yung implementation hindi talaga makikita. Kasi ang 7 seal po, pinatakan ng dugo yan. Hindi siya pangkaraniwan. Okay, another one. John chapter 19, verse 27. Amen. Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mm. Buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Tuloy. Pagkatapos ito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Di ba binanggit niya ng mga apostol, ako'y nauuhaw, hindi niyo pinainom. Ako'y nagutom, hindi niyo pinakain. Ako'y walang tahanan, hindi niyo ako pinatuloy. Nag-isip ang mga apostol, paano nangyari sinasabi ng Panginoon? Hindi naman namin siya pinabayaan. Ngunit, ang tinutukoy ng Panginoon sa panahon ng kauhawan at gutom na ito, ang implementasyon gustong makita ng Panginoon sa mga naglilingkod sa naniwala na may Diyos, na makita sa kanila yung tinutukoy ng Biblia. Kasi ang 7 seal, yung binanggit ng Panginoon, yung nauhaw, nagutom, yung binanggit ng 7 seal, siya lang ang pwedeng magbukas sa isip ng tao. Anong ibig sabihin noon? Sabi ng mga apostol, palibasa, hindi pa dumating yung Pentecostes. Sabi ng mga apostol, Panginoon, hindi ka namin nakita nauhaw o pinabayaan namin nagutom. Hindi na nanindihan kasi hindi pa dumating ang Pentecostes. Sa time natin, kapag binuksan yung 7 seal, 7 understanding mula sa Diyos, maintindihan niya ano ibig sabihin nun. Pero kapag hindi pa niya naintindihan ibig sabihin niyan, ang 7 seal, up to now, sarado pa sa isip ng tao, hindi niya naintindihan. Kaya maraming criticizing, lalo na sa mga born-again Christian, na ang haba ng panahon ng paglilingkod, hindi nakitaan talaga. Kasi nga, yung 7 seal, yung 7 last words ng Panginoon, yung 7, yung selyo na yun, hindi siya pwedeng buksan ng sinuman liban doon sa sending letter kung sino pwedeng mag-receive. Halimbawa, the Almighty God sent His image in the whole nations to save and to redeem. Kaya binanggit ng John 3:16, gayon na lamang pagsinta ng Diyos. Okay? Ang sinang sumampalataya, di mapamak o di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan na. Ngayon, yung pinadalhan ng Diyos, hindi Jupiter, hindi Mars, kundi Earth. Dito sinisindi yung kanyang Savior sa Earth. Ibig sabihin, ang magbukas lang talaga ng selyo dito sa daigdig para maintindihan yung ikapitong tatak, anong ibig sabihin nun, si Jesus Christ lang. Ngayon, pag hindi ka Jesus Christ believers, that you are not under Jesus Christ government, hindi mo maintindihan ang panggoberno ng Diyos sa daigdig na ito sapagkat based on the scripture, si Satanas, yung dragon, hinulog sa lupa.
silang naghahari sa daigdig na ito. Sinyarhan ito. Ngayon, pagdating ni Christ, if we talk seal, ang silyo, hindi siya nakaprepare in a thousands of years bago buksan. Kundi, sa kapangyarihan ng Diyos, merong seconds, merong minutes, hour, days, month, and year. Sa kanyang kalooban yun. Kaya pag binigay sa iyo, pag binigay sa isang tao, binigay sa isang leader, panghawakan mo na yan habang buhay, sapagkat ang nagbigay sa iyo, hindi ang pinakamayaman sa buong daigdig, kundi yung may-ari ng lahat ng bagay. Ay paano, Pastor, kung wala kang kotse, wala kang bahay, wala kang... Hindi pinag-uusapan ng material. Ang pinag-uusapan dito, yung kayamanan na hindi nasisira, na ito ay pinagtipon ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya, hindi sa lupa, kundi sa langit. So, anong gagawin ng tao dito sa lupa? O, di mag-ipon siya, mag-invest siya ngayon para sa eternal life. Anong gagawin? You need to pass those 7 last words in our time, individually, sapagkat ang battle ng Christians, we need to pass. Not only by we are accept as a baptized in the name of Jesus Christ, as a born-again Christian or Roman Catholic Christian. Ngunit ang tinutukoy dito, kailangan malagpasan natin from first, second, third, fourth, fifth, sixth seal up to 7 seal. Ngayon, ang binanggit ng Scripture, ang ganda, sapagkat itong encouragement na ito sa ating panahon, yung pag-accept, no? Yung pag-accept ng mga tao, ng mga apostol sa Panginoon. Tulad sa time natin, yung pag-accept ng mensahe, evangelism, Bible study, yung mga ganun po. Meron siyang malaking, actually ako kasi na-encourage din sa Bible study. Hindi naman direkta sa talagang umaattend ng mga malaking fellowship. Sa Bible study talaga ako na-encourage kasi sa Bible study talagang hinihimay talaga po siya at pwede ka magtanong after nung maglatag ang lingkod ng Diyos. Okay, tingnan muna natin. Sa Matthew chapter 27 verse 46. Chapter 27 verse 46. 46. Malapit ng oras na ikasyam ay sumigaw sa ito. Ini, at sinasabi, Eli, Eli, lama bakat sa bakatan. Sabaktani. Sa makatuwid ba tayo, Diyos ko, bakit na ako pinabayaan? So, malinaw po, yung 7 last words, physically, itong binanggit ng Panginoon bilang tao, kaya malinaw po na yung physical niyang kalagayan, under Colossians chapter 1 verse 15, He is not God. He is the image of God. Kaya pag naglinaw tayo kung sino yung Diyos, sino yung larawan ng Diyos, lilinawin po sapagkat hindi pwedeng dalawang Diyos, kundi iisa lang ang Diyos. Yung nakita, yung na-crucify, yung nakaramdam ng sakit, yung nalagutan ng hininga sa ikasyam na oras, yun po ay larawan ng Diyos. Pero yung pangalang Jesus Christ ay mula sa Diyos, na yung pangalang ito ay pinakilala sa ating panahon, John chapter 17 verse 6, na yung pangalang Jesus Christ, yun yung pangalan ng Almighty God, na yung pangalan ng Almighty God, ito ay tinawag sa Revelation chapter 2 verse 17, isang bagong pangalan. Na yung bagong pangalan na ito, in the name of Jesus Christ, pinakilala sa atin, yun yung pangalan ng Diyos. Ngunit yung nalagutan ng hininga, yung na-crucify, yung nasaktan, larawan po yun ng Diyos. Now, in our time, ang Diyos, Espiritu. Si Kristo, Espiritu. Yung Espiritu, Romans chapter 8, kapag nanahan sa isang katawang may kamatayan, magbibigay buhay sa isang katawang may kamatayan. So, ang sabi ng Romans chapter 8, verse 9, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. So, ano ibig sabihin? Hindi niya malagpasan ang 7 seal kung walang siyang Spirit of Christ. Kailangan meron siyang Spirit of Christ sapagkat yung 7 seal
That is the time of the last minute sa buhay ng isang tao. Kaya nga merong level ng edad sa tao from 30 years old, like Jesus Christ, siya ay binautismuhan. So, 30, 40, 50, 60. Pagdating ng 60 po, talagang medyo maingat na ang tao. Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa pag-inom, kundi sa kanyang pagsunod sa Diyos sapagkat ang edad na yan ay napaka-critical na po sa panahon at edad na yan hanggat pagtakbo ng 60, 70. So, kailangan po dyan ay i-exercise, i-practice mabuti ang suffering, ang sacrifice. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pupokus ng isang problema, kabigatan, suliranin, sapagkat si Christ hindi nag-focus doon sa sakit ng kanyang naramdaman, kundi nag-focus siya kung anong instruction sa kanya ng Almighty God. Kaya po nalagpasan niya yon na kahit, sabi nga doon, pinainom na siya ng suka. Pagkatapos, kinuha ang mga damit, pinagsusugalan pa ng mga sundalo. Pagkatapos, pinagbuhat pa siya. Yung lahat ng sacrifice na yun, tahimik lang siya. Wala sa isip niya yung sacrifice na ako to, problema ko to, kabigatan sa buhay to. Ang inisip niya kung paano niya sundin yung kalooban ng Ama na sa pamagitan ng kanyang larawan, tayo ngayong mga larawan ng Diyos, physically nabubuhay ngayon, kailangan din nating mapasok yung panahon na yon at mabuksan sa atin yung 7 seal. Paano nga ba makatagal sa paglilingkod sa Panginoon? Kaya dito ipinakita yung 9th hour, tulad ng ating celebration ngayon, start tayo ng 3 p.m. Okay? Pagdating ng 3:01 o 5, pasok na po yan sa 9th hour. So from 6 a.m., 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 9th hour. Kaya tayo nag-celebrate ng Christ Sabbath sa eksaktong 9th hour na which is today, yung isang linggo at kalahati ng isang linggo. Okay. Sa ibang topic po tayo. Ngunit, pupukusan natin yung 7 seal na pinag-uusapan po natin sa hapong ito. Okay. Balikan muna natin yung John chapter 19 verse 28. After Matthew. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi na tumaw ako. Yun. Tuloy. Mayroon doon isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang suko at kanilang inilagay sa kaniyang bibig. Di ba? Ang interpretation nila, literal na uhaw. Kaya ang binigay nila, instead tubig, suka. Grabe. Pag ang isang tao, suka inumin mo. Pero nung sinabi ng pinanauuhaw ko, ang interpretation, hindi upang painumin siya ng suka. Kundi ang interpretation sa time natin, siyang magbukas nun kung ano ibig sabihin nung sinasabi niyang nauuhaw ako. Sabi sa putol, ako'y nauuhaw, hindi niyo pinainom. Ako'y nagutom, hindi niyo pinakain. Ako'y walang tahanan, hindi niyo pinatuloy. Nag-isip po mga apostol. Ibig sabihin nito, hindi namin nakita itong napabayaan namin. Ang tinutukoy niya, sa time sa 7 seal, pag nabuksan ito, sa puso't isip ng bawat tao, makita sa kanyang implementation. Kaya ang Panginoon, hanggat sa cross ng Calvary, sa huling hininga na lang niya, sinabi pa niya ito. Yung uhaw na ito, makita sa ating panahon. Na kailangan makita ito sa ating panahon. At siya lang ang pwedeng sumulat niyan at hindi na kailangan isulat pa, sabi ni Paul, sapagkat maging kalabisan na sa kanya kung isulat pa niya. Tingnan niya, ang hirap ng kanyang kalagayan. Ilang kilong dugo na ang tumaga sa katawan niya. Ilang oras siyang nasa cross. At nung sinabi niyang nauhaw ako,
instead tubig ibigay, suka. Talagang gusto talaga nilang patayin ng Panginoon. Sa ating panahon, kung napagod tayo, nahirapan tayo, huwag kang mag-expect 'pag naglingkod ka sa Panginoon ng magandang serbisyo ibibigay sa'yo. The more na maraming suliranin at mabigat na sitwasyon na hinarap natin, dapat mag-enjoy lang tayo. Maging masaya lang tayo sapagkat tayo hindi nagsiserve sa isang tao kundi sa Diyos. Pagka ang iniisip natin napagod ka because of you, hindi ka tatagal sa paglilingkod sa Panginoon. Bibigay ka talaga. At yan ang pinakamahirap sa isang leader kapag naramdaman yun. Now, as under Jesus Christ government, ang bawat leader ng bawat churches, dama nila at naintindihan nila yung sacrifice, yung suffering ng bawat namumuno ng bawat churches sapagkat maraming problema. At mapapansin natin na kahit sa gobyerno, pag wala ang pinaka-head, yung mga nasa loob ng gobyerno, pabanjing-banjing. Pagdating ng kapitan, kumikilos yung mga tao, akala mo busy, may ginagawa, may inasikaso. Pero pag wala si kapitan, busy sa chismis yung mga tao, walang ginagawa sa loob ng barangay. Pero nagsisweldo sila sa barangay. Ba't ko nasabi yun? Kasi po, madalas po tayong pumapasok sa mga government agency like barangay, mayor's office. Napapansin mo talaga, akala mo busy pag nandyan si mayor. Pero pag wala si mayor, andyan lang, nakatambay, nakipag-usap. O, kasi may timbre, nandyan si mayor. Galaw sila, akala mo busy. In our time, as a Christian, maraming active lang sa gawain ng Panginoon, paggawain lang. Pero devotion, hindi nagagawa. Panalangin, hindi nagagawa. Fasting, hindi nagagawa. Paano ang Christian, paano ang sinumang mananampalataya na maka-across to the bridge of difficult life kung hindi niya nagagawa yon? Kaya mapapansin mo, ang daming mga negativeness. Walang nakikita tayo doon sa Hudyo na maganda po ang pagbigay niya nung sinabi ng Panginoon na nauuhaw ako. Wala tayong nakikitang magandang suporta na maibsan man lang yung uhaw ng Panginoon sa time na yan. Kundi lalo pang pinauuhaw ang Panginoon hanggat sa namatay, hanggat sa nadugutan ng ilong. In our time, pag sinabing born again Christian, pag sinabing Trinitarian, pag sinabing Roman Catholic, nagkasundo ba yan? Hindi. Nag-aaway. Pagtatanggol ng 73 books, pagtatanggol ng 66 books. Sino bang sumulat yan? Actually, ang sinulat ng Biblia, 10 utos lang eh. 10 utos, hindi naman natin naintindihan kung hindi pinahabaan ng Diyos yan. Okay, ayaw niya ng 66. Okay, gagawin 73. O sino diyang sumulat ng 100 o 400 books? O, gusto mong maging wide reader? Sige, magbasa ka maghapon dyan, 1 buwan. Pero actually, binigay ng Diyos 10 utos lang. Hindi 11, hindi 12. Hello, good afternoon. Hello. Yes, ma'am. Nandiyan na po si Kap? Okay, on the way na po ako, ma'am.